Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong tasa reading, alamin natin kung ano ang kapalaran mo. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Hindi masyadong makita sa camera kaya ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Meron kang iniisip or merong sitwasyon na napipilitan ka lang. Pero huwag kang mag-alala kasi merong offer or idea na darating sa buhay mo. Malapit na itong magsimula. Or pwedeng nangyayari na ito sa iyo ngayon. At saka kung meron ka mang iniisip na solution o kaya problem, sabihin mo to sa kapwa mo para magkaroon ka pa ng ibang idea na mabigyan mo ng solusyon yung pinagdaraanan mo. At saka yung offer na darating sa buhay mo, pwedeng mangyari ito pagkatapos ng 3 months o kaya 3 weeks. Meron ding person na paprangkahin ka or sasabihin sa'yo yung totoong feelings niya. Sa present, magkakaroon ka ng dobleng swerte at sa future, meron ding dobleng swerte. At saka, yung mga taong nagpupush sa iyo or maraming sinasabing hindi maganda, sila yung naging dahilan kung bakit mas lalo kang nagpupursige sa buhay. Yung akala mong pakikialam ng iba, yun pa yung nakakatulong sa iyo. Maganda yung opportunity mo sa financial at saka sa career kasi nakakaipon ka at saka hindi ka rin gumagasta ng basta-basta lang. At saka merong person na ang relasyon ay hindi nagiging maganda yung estado. Kapag ka nakaramdam ka na ng problema, kailangan aksyonan mo to para hindi na maging worst. Pero sa lumang libro ng tasa reading, ang ibig sabihin niyan ay munti ka na mag 50-50 yung buhay mo or munti ka nang may mawala na isa sa mahal sa buhay mo. At saka, may loved one na nag-aalala sa'yo kasi meron kang pinakitang pag-uugali na hindi nila kailanman nakita sa iyo. Meron kasing person na sinubok yung pasensya mo kaya naipakita mo kung paano ka magalit. At itong sitwasyon na ito ang magpupush sa iyo para tuparin yung mga pinapangarap mo sa buhay, yung mga ambisyon mo. Mabilis na magiging pabor sa iyong kapalaran. Pwedeng patungkol ito sa karir mo, sa negosyo, at saka mas malaking chance sa love. May mga sakripisyo kang gagawin pero hindi naman ito yung makakasira sa mga plano mo. At saka yung pagtupad mo sa mga plano mo or pangarap, magkakaroon ka ng financial growth. Magiging happy ka sa sitwasyon na ito kasi natutugunan mo na yung mga importanteng kailangan mo sa buhay, sa financial, sa career at saka love. Makakatagpo ka rin ng person, lalo na sa mga single, yung person na malambing. At saka merong person na malaki ang paghanga sa'yo, may posibilidad na anak mo ito. Gusto niyang tularan ka. Kung ang anak mo babae, yun yung nasa isip. Kung lalaki naman, malambing. Pakitaan ka man ng matigas na pag-uugali, nasa puso pa rin niya yung family, yung mama niya at saka papa niya.
At saka ingat sa pagbibitaw ng salita kasi nga malambing nga yung person matampuhin din. Ang next na alamin naman natin ay ang mystical cards. Kukuha ako ng 3. Itong reunion, may posibilidad na magkita-kita kayo or may plano na magkita na family or mga magkakaibigan or dating magkaklase. Magandang pagkakataon ito kasi marami kang makakasalamuha, magkakaroon ka ng idea sa negosyo o kaya kung naghahanap ka ng trabaho. Itong help, ibig sabihin, ang ilan kasi sa inyo, naiisip mo na hindi mo nagagawa ng tama yung mga nangyayari sa buhay mo. Feeling mo mag-isa ka, kaya makakatulong yung reunion ng family mo or ng mga kaibigan na para lumakas yung loob mo at maramdaman mong hindi ka nag-iisa. At nang hindi mo maisip pansamantala yung mga worries mo na kahit hindi mo ikwento kung hindi mo gusto. Importante kasi yung makapag-relax ka. Itong love, ibig sabihin ay bigyan mo ng pagpapahalaga yung sarili mo. At saka nakatatlong words ka na pagkatapos ng 3 months, merong new love or new hobby na magugustuhan mo. Malilibang ka sa mga taong makakausap mo or sa love na darating sa buhay mo or sa bago mong sisimulan. Mas ubusin mo yung energy mo sa mga makakapagpasaya at makakapagpagaan ng buhay mo. Tanggapin mo yung mga dumarating sa buhay mo kasi may mga magandang dahilan ito kaya dumarating. Paalala nga pala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 333. This number is an assurance that your call for help has been heard. At saka maganda ang message ng mga cards mo lalo na yung number 3. Kasi kung sa spiritual, ang 3 kasi ang ibig sabihin, the Father, the Son, at Holy Spirit. Pinakita na sa tasa reading, sa mystical card at angel number mo ang 3. Kasi guided ka at saka anuman yung mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo, may tulong na darating. Pwedeng mula sa tao or sa Diyos. Alamin muna natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Katulad mo, yung person mo, nahihirapan din siyang hanapin kung ano yung tamang landas para sa kanya, kung ano yung mga nakatadhana or nakakapalaran. Huwag kang matakot sa kung ano yung magiging kapalaran. Dahil sa connected ka sa person mo, pwedeng ikaw din yung tinutukoy dito na kailangan ng self-love, na pinagsusumikapan mo naman yun ang person mo na mag-heal. Ito yung mahirap na gawin ng isa sa inyo, yung forgiveness. Kahit yung person mo, iniisip din niya kung magkakaroon ba ng kapatawaran.
Lalo na't alam ng person mo na yung mga magandang pinapakita mo sa kanya ay walang kapareho or katumbas. Itong person mo kahit na nakamassage siya, pansamantala hindi mo na siya manggugulo sa iyo. At saka pakiramdam ko sa mga cards mo na maybe meron kayong kasunduan pero hanggang dun na lang. Mukhang tinutuldukan mo na kung ano man yung connection yung dalawa. Kumbaga merong hangganan. At saka tingin ko guys, isa lang sa inyo ng person mo ang nagpagulo sa sitwasyon. Kaya pala sa tasa reading, pinapakita na merong bagong simula, bagong love, pabor sa love. Pang general na love ang tinutukoy ng cards eh. Pwedeng relasyon mo sa person, relasyon mo sa kaibigan, sa trabaho mo, sa negosyo, sa mga bagay na gusto mo. Iniiwas ka ng mga cards sa negative. The Magician, Five of Swords, at Ace of Swords. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na mas pinipili mo nang imulat yung isip mo at saka mga mata mo sa katotohanan. Nakadalawang cards ka na pinili mo na ipaglaban yung sarili mo at saka iniwan mo na yung sitwasyon na ito. Kumbaga pinuputol mo na yung koneksyon sa mga alam mong hindi makakatulong. Mas ino-open mo yung sarili mo sa mga bagong oportunidad at saka blessings. Natututunan mo na rin paglabanan yung mga hadlang na darating pa or dumarating. At saka merong person na sinagad yung pasensya mo eh. Kaya iniwan mo yung situation. Or yung feeling mo unti-unti nang nagbabago. Sa career or negosyo, successful yung negosyo mo at saka trabaho. Pero ang iwasan mo lang, yung mga negatibong dumarating sa iyo, tao man nito or sitwasyon. Diba sinabi na sa mga cards na kailangan mong tanggapin yung mga dumarating sa iyo para maka-move on ka. Ganun din yung sinasabi ng mga cards na ito. Yun kasi yung magpapapigil sa'yo, yung kakaisip ba? Na paano yung ganito, yung ganyan. Relax lang. May mga tagumpay na darating sa buhay mo. Pero hindi lang naman yung positive na tagumpay ang malalagpasan mo ng matagumpay, kundi yung pati na rin yung mga negatibo na dumating sa iyo. Na maayos mong naharap at nalagpasan. Para sa ilang single, may potential person na darating pero magbibigay siya ng sign, mga red flag na kapareho sa nangyari sa'yo sa nakaraan. Kaya umiwas ka dito. Sa mga nasa relationship, may pagkapareho kayo ng goal ng person mo. Pero pag wala siya sa mood, umiwas ka muna. Itong Three of Swords in reverse, ibig sabihin ay ready ka na para sa next stage ng buhay mo kasi nasa healing ka na. Pwedeng nangyayari na ngayon or soon mangyayari. Maraming pagkakataon na ibinibigay sa iyo ang universe kasi gusto niyang mag-let go ka na sa mga hindi na pwede sa next stage ng buhay mo. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na nagkakaroon ng pagbabago ang relasyon nyo ng person mo. Kailangan na makabagong pananaw at saka i-release kung ano man yung nagpapabigat sa isip at damdamin mo. Kailangan nyo ng honesty at saka clarity sa situation kung meron man kayong hindi na pag-uusapan. Pag-usapan na agad.
maraming pagbabago at saka mabilis na nangyayari sa buhay natin ngayon kung napapansin nyo lang. Seven of Swords, the Hermit at the Strength. Merong person na nagmamanipula sa iyo at alam mo na ito na merong something na hindi ipinapaalam sa iyo. Ready ka na harapin kung ano man yung challenges na ito at saka kailangan mong lakasan yung loob mo sa mga katotohanan na maririnig mo. At saka di ba may message yung person mo na forgiveness? Dito na ipinapakita sa mga cards na yun yung mas madaling paraan kesa sa isumpa mo yung person or magalit ka ng magalit sa kanya. Hindi naman dahil sa tinotolerate mo or hinahayaan mo yung mga maling ginawa niya. Siya yung may problem, hindi ikaw. Napaka-unfair, diba? Pero katulad ng iba, nalagpasan nila, malalagpasan mo rin. Mas naging happy na sila sa buhay nila at iniwan yung toxic na sitwasyon. Sa financial, mas gamitin mo yung isip mo kesa sa emosyon at saka maging patient at saka yung bawat desisyon na gagawin mo sa financial kung meron ka mang gustong gastusin, pag-isipan mo ng maraming beses. At kung ang ilan naman naloko ka na sa financial, magkakaroon ulit ng bagong simula sa iyo. Ang nawala sa iyo ay material, pero yung talino, diskarte, ambisyon, kasipagan, hindi nawala sa iyo. Mapupunan mo muli kung ano yung kailangan mo. Sa mga single or nasa relationship, ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan mo, hinay-hinay sa mga desisyon. Alamin mo maigi kung ano yung gusto mo at kailangan mo sa relasyon or sitwasyon. Sa ilang single, kung hindi ka seryoso dun sa potential person, malapit niya nang malaman. Itong Six of Swords, hanggat maraming trials na dumarating sa buhay mo, mas lalong napapalapit ka na sa solution at saka yung mga positive things na deserve mo. Kasi nakadalawang cards na rin para sa clarity sa mga gagawin mong desisyon. Kaya sa future, makakapag-decide ka na kung anong journey ang gusto mong tahakin. Pero maganda tong card na to, kaya pipiliin mo yung mas positibo. At dahil sa ito yung mas pinipili mo, magpapatuloy na papasok yung opportunities, blessings, at abundance. Lalo na sa mga single or nasa relationship, kung pipiliin mo yung mas payapa na connection o relasyon, yan yung darating. At saka, ang ilan sa inyo sa relationship, nabigyan mo ng yung bang warning yung person mo na ang gusto mo sa relasyon ay yung katotohanan. At saka sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, maging mas malapit sa Diyos. May problema ka man or wala. Knight of Cups, Ten of Pentacles at Page of Wands. Ganun talaga guys nakailang sabi na pang-anim na to na meron talagang potential person na darating sa buhay mo na magpapabago. Yung makakasunod sa mga gusto mo, sa mga plano mo sa buhay na maging happy. At ang iba naman sa relasyon, magkakaayos kayo ng person mo. Sisikapin niya na maging mabuti na sa iyo at sa binubuo niyong relasyon. Sa mga may sakit, positive itong mga cards na magkakaroon ng recovery at saka kung meron ka mang sakit, hindi naman ganun kalala ang ilan sa inyo.
At para naman sa ilan, healthy yung kalusugan mo. Kasi napapanatili mo yung healthy na lifestyle. Merong pag-control pero nai-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Pero kahit ganito yung sinasabi na maganda yung health conditions mo, ipagpatuloy mo pa rin yung pag-control sa mga kinakain or iniinom o kaya may mga daily activity ka na para makatulong sa kalusugan mo para mas lalong maging fit at energetic. Para sa ilan na single, yung potential person, matagal mo na rin gusto itong person na ito at ngayon ka lang niya napapansin. Pwedeng ang pagkagusto mo sa kanya, kaibigan, or matagal mo na siyang kilala. Mas lalo nyo makikilala at magugustuhan ang isa't isa. At saka, kung sasabihin na ng person na ito, yung feelings niya, pwedeng tumawag siya sa iyo or magsisend ng message. Itong The Fool ang nagsasabi na merong mga bagong oportunidad na darating pa sa iyo. Kaya ihanda mo yung sarili mo sa bagong stage na tatahakin mo sa buhay. At saka magpapatuloy ka sa buhay mo nang walang takot or pangamba. Wala ring pagsisisi sa kung iwan mo man yung nakaraan. Hindi na ito makakapagpagulo pa sa isip mo. May ilan na nasa relationship na mas mapagtitibay nyo ng person mo yung relasyon nyo. 3 cards na yung nagsasabi. Kasi base sa mga cards, naagapan mo yung sitwasyon na bago pa ito maging malala. 3 words ka na sa paglalambing. Yung person mo, lalambingin ka na niya na para makuha yung atensyon mo. Maraming changes ang mangyayari sa relationship nyo. Ito pa yung ilan sa message ng person mo sa iyo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Itong unsatisfied, ibig sabihin, may nangyari sa person mo na hindi siya naging kumpleto or hindi siya naging masaya. Kaya, may mga sitwasyon kang nalaman sa person mo na ngayon naiintindihan mo na kung ano ba yung mga problems niya kasi nga mas nanaig yung kagustuhan mo sa kung ano yung katotohanan. At kahit ano pang idahilan niya o magalit man siya sa iyo, yung boses niya magtaas, parang siya na din sumira sa sarili niyang imahe. Na-realize din niya ito nung mapansin mo na. Pero syempre, ito na yung card mo kasi connected ka sa person mo na mas binigyan mo ng prioridad yung relasyon niyo. Hindi ka na-give up sa kanya, lalo na't nalaman mo kung ano yung punot dulo ng problem niya, kung bakit merong pagbabago. Tingnan mo itong bulaklak, walang rosas, diba? Kasi nandito sa Fool na card. Ibig sabihin, tumanggap ka man, magiging maingat ka sa person mo, sa feelings niya at kung ano man yung magiging problema na darating pa sa relasyon niyo. Yung forgiveness, andun yan nandyan na yung pagpapatawad pero hindi naman agad-agad, unti-unti. At saka naobliga ka sa mga nangyaring sitwasyon sa buhay mo kaya yung mga bawat ginagawa mong desisyon ay pinaninindigan mo at pati na rin yung mga nasasabi.
Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Capricorn, Sagittarius, Pisces at Aries. Ang next naman ay posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. M, S, O, X, H, C, D, D, I.